I would like to just give you the advice. Once you hear your name mentioned here, if you are somewhere, you are now relieved of your present assignment. Report to the PNP within 24 hours, or I will order the entire armed forces and the police to hunt for you. Nasa sa inyo yan. Someday, magkikita tayo. Former second vice district board member Ricardo Parahinog Ardot. So, iba tong si kapatid siguro to. Rinaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Osamis City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Kulangko. Yung poster boy doon sa blandi-blandi pa ang buhok. Hindi naman, tisoy. Alam mo, baskin sa'yo magpataabangan ko kayo. Kasi wala na ako sa presidency, habang may baril ako. Gusto ninyo, gisingin ninyo ako para ito, sabi niya, hindi. Maybe I believe you. He's a personal friend. He's kasama namin sa kausa sa... But I'm sorry because your name appears here. Kamo mismo o sa tanan operasyon na to. Adik na baligya ranit tanahon dali sa ipamonitor man nato. Pag kinsa tong tawhana na baligya kita mismo mag-grade na mga tawhana. Di na ang pag-unsay at buhaton nila basta lala na mo dipinsa na kung sa tubato na natuan. Nangausik kinabuhi. Makita nyo sa TV. Pero sa atong syudad, wala na ito nahimua. Ngano? Di ta gusto mo abot ta adihan dapita. Kay usik kayo ang kinabuhi sa tao usara kabuok. Daghan ang namawili pa ninyo bisag inana mo nga pagkatao. Munang wagi na ito nahimua. Pero, niya na taning maong nga punto. Kung anaa paghihapoy mga tao nga magtago, mamaligya, nga dili mo kuyog sa atong programa, ilan ang tinuyuan kay ngano. Humana man tamang hangyo, nagtuktok, naghangyo kaninyo, nga magtinabangay ta. Muna ang gahing ulo, nga magpadayon paghihapon, ug pamaligya, kamugi makatabang. Kung sila dili mo kuyog na to, pasayloon lang tadaan. Kay himuon yun nato ang atong angay ng himuon. Kaysa madaot ang kinabag-ang Osamis nun, ug labi na ang mga opisyalis sa syudad. Kaya nakataya ini, kitang mga Osamis nun, kitang kinabag-an ang nakataya ini, kaysa maguba lang atong syudad, maguba ang mga opisyalis, madaot ang mga opisyalis sa pilalang katao ng mga gahig ulo nga dili kuyog sa atong programa. Muna, kamugi makatabang na mo, pilara man atong pulis, pilara atong mga kapitan. Dako na atong dakbayan sa Osamis. Muna, kanang 20 mil, inyo na madawat. Kung kamo makahatag, o kinsa ng mamaligay nga nagpabilin, ayaw mo kahadlok, bisa pag kinsa, bisa pag mayon siya, parintin ako, pag umangko nako, paruhinog siya, Osamis siya, kung sa apeliduha. Nga may bawaan ninyo, nga namaligya sa inyong barangay, bisa pag-unsa sa minlakiha, itugaan ninyo. Kung dili ninyo kaya dakpon. Ipakita na ko ninyo, unsa na siya na ako pagdakop. Kuyog sa itong kapulisan. Kung di siya patuo, padulong mo pinusilay para humantan-tanan sa itong problema. Kaya nasayon ko, ang nakadaot,
magbayo sa akong administrasyon, kanimang palibot ako, dool sa akong dughan, kaya nagpabilin kahig ulo, mamaligya lang yapon. Pabilin siya, mamaligya, kami ang kontra. Kaya mo na ipaabot na sa mga katawhan sa ako, kana mga tawhan na mayor, mo gyapon gahig ulo na maligya gyapon. Pasensya gyud sila kay dili gyud ko mila. Pag ubangko na ko sa parente na ko siya. Kay sa sakripisyo ang siyudad sa Samis, masakripisyo ang akong administrasyon, akong pagamayor, dili na nako natanahon sila. Unsa pa ng mga tawana. Dool man ako na redugan unsa lala. Kung mapabilin sila pagkagahig ulo. Kay ang kinabag-an sa Osamis ang akong ginipindihan nga dili madaot, alabi pa ang mga sumusunod nga mga kabataan nga musunod nato sa tundakbayan sa Osamis. Kay nganong palabihon tala ng pila ka tao. Muna'y atong putigbabaw din sa tundakbayan. Nga matarong may ato ipakita nga kitang Osamis nun kaya na to, wado na butanga. Kaya na to mabuhi ta nga tinarong ang panginabuhi. Muna'y pinaka-importante siya. Maghangyo ko ninyo, tinabangay kita. Kamo mismo makatabang nako. Ayaw mo kadlok, prangka ko ninyo. Ayaw mo kadlok, kung doon na may mamatikdan, nga dool sa kundugan nga naagya po na pabili pamaligya. Kay kamo gay dakong ikatabang sa kuha. Kay di na ko kayag ako lang ang maglantaw. 51 ka barangay ta. I have also my own share of story pod nga di po ko kaduol. Kanang murabag kung naamagay ko nabati nga kahiubos, we have this program with PDEA no, na nag-start man gid ni si RD within the region. So with this barangay clearing program na nga gi-estudyuhan gyud nato to cut the supply, the demand of the supply. So mo na nga we will be starting the barangay clearing in the next few days. Alani before ko ni sulod, I talked with Hepe and we are waiting for PDEA. So we will start one barangay for this kaning sa users. And then while we are clearing barangay, there will be kanang mga enforcement no kaning na mga of course we naman nagsige mang pang-raid si Hepe diri atong kapulisan, but that will be reinforced by PDEA also. You know, one thing i-share lang nako, this is become a problem sa judiciary. No, our chief of police complained kay naa siya subject, dili niya ma-applyan og search warrant because the judiciary refused to cooperate. So isa na sa nahimo nga problema. So now we are meeting with PDEA para maybe they can help us as to how we can address the problem, because that is considered as number 1 in the list sa problema sa Dakbayan, and hopefully pag ma-address na, we can say bigger changes, no? So mas unahon. So with those mga relatives ng mga duolra, we have already given it to PDEA para dili sila pod kay syempre ang atong chief of police taga-adlaw mong dere. And the saddest part, we receive intelligence reports nga medyo influence na gyud atong police kay nagahatag gid sila directly kaning nay mga namamaligya ay the drug lords and pushers. They are also kanang giving bribes sa atong mga kapulisan. So mo bitaw nang maghimo ka lang listahan mo baniog na dayon kinsay nasa lista. Before pa nimo ma-validate, mas nakabalo na sila kinsa na tanan, no? So I said to PDEA nga maybe you can help to be the front line, considering na medyo I must say nga very sensitive kaayo ang sitwasyon sa Dakbayan sa Osamis. And kinahanglan siya og different approach para conclusive yun ang mahitabo. Tungod kay isa katikang ka pa lang, pulo na kabuk ilang nahibawan. So, ingan na ka sensitibo. And si Happy will be helped by PDEA. And gani, we are very thankful also nga the incoming president, that is one of his priorities, no?
And the good thing lang, Sab, is nakita po nila there is an importance of validating informations. Mo po na yung isa. Kay mo bitaw ng lisod kaayo sulbaron ang problema sa droga. Basic man ganda sa eskwelahan nga, you state the facts. With wrong facts, wrong approach na gyud ka. So, kinahanglan gyud nga sakto ang mga report na gaabot. So, kinahanglan gyud sa laon, no, pila ka validation para mahibaw-an yun nato because daghang along the way daghan jud kaayo mga manipulasyon nga ginahimo. That is the reality of it. Ang katong mga dili tinuod mo'y nabutang, ang tinuod na tago. Kaya na dahil sa tong vulnerable sa intriga bikay mo na ni sikat mo na lang po'y butang-butangan wala na di ay, di ba? So naiingan na nga situation. So karon with the barangay clearing program, we started, there are already 20-something barangay submitted and hopefully ma-complete nila before the end of the week. With all those lists, we will choose one barangay and then sugdan o clearing and then the rest nga identified food pushers and drug lords na i-assign na para maoperitan. That's treason. Kung baka nung old times, treason now is a state of war and you become a spy and there is a war going on. But actually in the olden times, it's treason. That's a crime against the country of the Republic of the Philippines. Hindi na lang kinakonsensya niya.